Hello po. Purihin natin ang Panginoon. Kamusta na mga kapatid at mga manonood ng ating lingguhang programa, no? Isang mapagpalang umaga po sa Lord's Temple Paisaon, Bataan, Malabon at sa Bagong Baryo. Isang araw na naman po ang muling idinagdag ng ating Panginoon sa buhay natin, kaya dapat natin siyang pasalamatan, no? Bago tayo magsimula, nais ko pong ipanalangin muna ang mga nagdaraos ng karawan at anibersaryo sa buong buwan ng Oktubre. Samahan niyo po ako sa bigling panalangin. Panginoon, itinataas ko po ang lahat ng mga kapatid na nagdaraos ng karawan at anibersaryo sa buwan na ito. Gamitin nawa nila ang mga karagdagang araw sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa iyo. Madama nawa nila ang iyong banal na presensya sa araw-araw ng kanilang buhay. Dinadalahin ko po na patuloy mong bigkisin at pagpalain ang bawat mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Mahayag nawa ang kanilang pag-ibig at maging pagpapala ito sa iba pang mag-asawa. Bigyan mo po sila ng marami pang taon ng katapatan sa kanilang paglilingkod. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Marami po salamat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinabati ko po ang mga nagtiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa buong buwan po ng Oktubre ng isang maligayang pagbati sa inyo. Ngayon naman, ipanalangin po natin ang mensahe natin sa araw na ito sa ating Panginoon. Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa gitna ng patuloy na problema ang kinakarap ng aming bansa. Sa kabila po ng lahat ng ito, kami ay nagpapasalamat sa iyong araw-araw na kalinga, probisyon, pag-iingat at walang sawang pag-ibig. Nagpapasalamat rin po kami sapagkat sa kabila ng panganib na dulot ng nakakahawang sakit, nananatili kaming matatag, malusog, nagkakaunawang magkakapatid, nakakakain at nakakatulog. Saan po kami maring kumuha ng mga bagay na pangangailangan namin kung wala ka? Higit sa lahat, Ama, sana ay mapakinggang mabuti ng iyong mga tagapakinig ang mensaheng inilaan mo para sa amin at madama ng mga taong nangangailangan ang iyong pagmamahal at ang iyong taos-pusong pag-ibig. Pangalagaan mo ang aming buong sambahayan at makamtan nawa namin ang buong kapayapaan sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Purihin natin ang mapagpalang Diyos. No? Alam ko marami sa inyo ang excited na ngayon, no? Pero maghintay kayo sandali. Sana humanap kayo ng upuang komportable, no, ha? Para makapakinig tayo. Alisin natin yung mga makakaistorbo sa atin, no? Yung mga iba pang mga gamit sa bahay na alam niyo na yung nakakasira ng pandinig natin, no? So ang paksa natin ngayon ay maghatid po ng panibagong lakas at sigla sa lahat ng mga anak ng Diyos na siyempre umaasa sa kanyang biyaya, no? Sana ay kapulutan natin ng karunungan sa pag-iisip ang pagsa ngayon upang lalong tumibay ang ating buhay spiritual. Kaya nga ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay ang Diyos sa lahat ng panahon. Tiyakin mo na malaya ka sa pag-ibig ng salapi, kapatid. No? Nasisiyahan na kung ano ang nasa iyo dapat. No? Sapagkat sinabi po ni Jesus, no? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nagtitiwala tayong sabihin na ang Panginoon ang aking tulong, hindi ako matatakot. No? Ano ang magagawa sa akin ng tao? Tandaan mo, kapatid, yung mga gumabay sa iyo, yung mga nagturo ng salita ng Diyos, no? Isaalang-alang mo ang kinalabasan ng kanilang pag-uugali, tularan mo ang kanilang pananampalataya. Huwag mo kalimutan, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. No? So, huwag kang patatangay, no? Sa iba't iba at kakatuwang mga aral sapagkat mabuti para sa iyong puso na mapalakas ng biyaya, hindi ng pagkain. Ang taon ay
patapos na naman, sa pagkatapos nito, madalas na sinasalamin natin kung ano ang nangyayaring mabuti at kung ano ang kailangan natin baguhin. No? Minsan ito ay panahon ng isang commitment na maghahatid sa iyo ng mas mabuti. No? Habang nililingon mo ang taong ito, maaari mong maalala siyempre, yung tagumpay at mga kabiguan, galak at kaligayahan, mga inaasahang kabiguan at nakakagulat na mga tagumpay, kagaya ng sakit, kalusugan, no? At isang tambak na alaala. May ilang bagay ang nag-uudyok po sa atin ng pagbabago, samantalang yung iba naman ay napipilitan lamang. Bilang panimula, basahin natin ang mga talatang maghahatid sa atin ng inspirasyon mula po sa aklat ng Hebreo 13:8. Basahin natin. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Iyon po, no? Jesus yesterday, today, and forever, no? Ang unang bahagi ng talata ay bumabanggit ng Jesucristo. Alam natin na ang kahulugan ng pangalang Kristo ay tagapagligtas. Ang salitang Kristo ay nangangahulugang pinili o kaya ay pinahiran ng langis. Choice, the choice one. No? Si Jesus ay piniling tagapagligtas. Isinugo ng Diyos na maging tao para magdusa at mamatay sa krus upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun po yung layunin. At yan po yung babasahin natin yung aklat ng unang Pedro, ganito naman ang ating mababasa. No? Sabi rito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan po yun, no? Siya po ay pinahiran sa kanyang bautismo noong dumating ang banal na Espiritu at pumasok sa kanya yung pagkasaserdote ni Melchizedek upang maging unong saserdote na ginawang alay sa ating mga kasalanan ayon po sa lumang tipan. No? Yun po yun. Subalit tandaan natin na si Jesus po ay Diyos at tao rin at the same time. Ito po ang mababasa natin sa Colossus 2:9, no? Tunghayan po natin. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kita nyo na, no? So, dahil po siya ay Diyos, banal siya at matuwid. At ang kanyang salita ay hindi nasisira. May mga nagtatanong na kagaya ng noong si Jesus daw ba ay magkatawang tao, hindi ba ito ay isang pagbabago sa kanyang katauhan? Ang sagot ko po ay hindi. Hindi nagbabago, no? Tulad ng sinabi ng salita. Basahin natin ang sinasabi sa 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At kung tutunghayan naman natin yung verse 14, ito ang mababasa natin. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pansinin niyo po yun, yung mga talatang yun, John 1:1, saka John 1:14, idinagdag ng salita yung kalagayan ng Diyos sa banal na kalikasan ng pagiging tao ni Kristo. Sa makatwid, si Jesus po ang salita. Siya ay banal pa rin at hindi nagbabago. Malinis, mapagpatawad, mapagpakumbaba, mapagkakatiwalaan, banayad, mabait, at marami pa. And at the same time, siya ay tao pa rin. Kita nyo? No? Ang pagkakaiba ay, ang Diyos ay hindi mangmang sa mga bagay na gagawin mo bukas. No? Batid niya kung
magiging ano ito at alam niya kung paano ito tutugunan. Batid niya yung gagawin mo sa kinabukasan ay magiging iba sa kanyang tugon sa kasalukuyan mong ginagawa. Kaya yung pagbabago ng kanyang isipan ay hindi nakabase sa kamangmangan. No? Ito ay alam niya at pinlano niya. Hindi katulad ng tao. Ganito po ang sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit, 145 mula 1 hanggang 13. Ating puntong hayan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Di madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Malinaw po yung pagkakabaybay ni David, no? Ang linaw ng pag-iisip niya. Kilalang kilala niya kung sino yung Diyos. Kita niyo po? Kaya yung mga taong binago ng Diyos, yung binago na yung buhay nila, no? Maraming ipapatotoo yan. May patotoo ka ba? Di ba? Ganito sinabi ng mga talata natin binasa. Ulitin ko lang, no? Para lang sundan niyo ako rito, no? Sabi sa verse 5, tsaka verse 6, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. At yung verse 6, ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao ay aking sasabihin, ikaw ay dakila. Nakita mo? Lahat ng sinabi ni David, totoo lahat. Kung ikaw ay malagong Kristiyano, I'm sure na nakaka-relate ka rito. Kasi mararanasan mo at mararanasan mo itong mga naranasan ni David. Yung nakakalungkot yung mga atheist, hindi naniniwala na may Diyos. Sabi nila, ang lahat daw ng bagay ay aksidente lamang. Hindi naman alam ng agnostic kung merong Diyos o wala. Naguguluhan sila. At kung meron man, wala rin silang pakialam. Samantala, iba naman yung mga pantheist, no? Ang paniniwala nila, lahat ng bagay ay Diyos.
Yun naman mga idolater, alam nyo na, kahit may tunay na Diyos, gumagawa pa sila ng sarili nilang Diyos. No? Yun ang kanyang sasambahin. Samantala, yung mga New Ager naman, gumagawa, no? Iniisip nila na sila ay Diyos. No? Ang deist naman, naniniwala na ang Diyos ang gumawa ng sansinukob, na ang Diyos ang nag-set up nito pero hindi nagtagal, iniwan daw ito ng Diyos. No? Kanya-kanya sila ng pananaw, kanya-kanya sila ng mga prinsipyo at dogma. No? Hindi rin sila naniniwala na sumasagot ang Diyos sa panalangin. Hindi daw siya hindi daw siya nagpapala o pumapasok sa buhay ng tao. Ang bihira, no? Ang Diyos, para sa mga deis ay isang, ang tawag nila doon, yung absentee landlord. No? Lumikha daw ang Diyos noong nakaraan, pero ngayon, wala na siya sa kasalukuyan. Samantalang, pinangahawakan naman ng salmista ang pag-asa, ang pananampalataya at conviction. Nagtitiwala siya sa Diyos, yung Diyos ng lahat ng panahon, sa nakaraan, kasalukuyan at sa darating. Mas malinaw yung pananaw ng salmista, bukod sa biblical nga ito, makatotohanan. No? Alam nyo, kailangan natin purihin ang Diyos na walang simula at walang katapusan. He is the God who is and was and ever shall be. No? Siya ay tunay na Diyos ng lahat ng panahon. So atin na pong simulan yung nakaraan. Roman number 1, no? Siya ang Diyos ng nakaraan. Basahin natin yung mga awit, 145, mula 5 hanggang 7. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasasay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Ganito po ang sinabi ni David. Parang ganto po yun. No? Hindi ko ikinahiya na malaman ng tao na sinasamba kita, Panginoon. Ganon si Haring David, no? Parang sinasabi niya na, ihayag ko sa kanila ang aking pananampalataya na buhay ka, O Diyos. Ganon po. Tiyak siya, nakakasiguro siya, no? Na ikaw ay mabuti. Well, ako, ganyan din ang pananaw ko, no? Ikaw, ganyan din ba ang pananaw mo? No? Tuloy natin pagbasa sa verse 6. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao ay aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ang sabi po ni David, ang iyong kadakilaan ay aking ihahayag. Muli kong babalikan ang iyong mga ginawa para malaman ng iba. No? Ipapahayag ko sa kanila. Kaya ipahayag natin sa mga tao kung sino ang Diyos, mga kapatid, na tinutukoy sa mga talatang ito. No? Puntahan natin yung verse 7. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila na may kagalakan ang iyong katwiran. Ano po ibig sabihin ito? Sisigaw sila ng may malakas na awitin dahil sa ipinakitang katarungan ng Diyos at ang pagpapakita ng kanyang katangian. No? Binabalikan po ni David yung kanyang alaala. No? Hindi niya kasi malimot ang Diyos sa kanyang katapatan, maging ang mga pagpapalang ibinigay sa kanya. Ganun si David Kasi pinasagana ng Diyos ang buhay niya. Paano mo nga naman malilimutan ang Diyos na hindi nagkukulang sa kanyang mga anak ng tulad mo? Di ba? Paano mo siya pasasalamatan? No? Sa aklat po ng mga awit sa 143, ganito pa ang sinabi ni David sa verse 5. Aking naaalala ang mga araw ng una
Aking ginugunita ang lahat mong mga gawa. Aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. Alam niyo kung ano? Naalala po ni David, no? Yung kanyang kabataan. At yung napakaraming pagliligtas sa kanya na ginawa ng Diyos. Lalo-lalo na laban doon sa mga mababangis na hayop. At yung mga magnanakaw habang binabantayan niya yung kawan ng kanyang ama. No? Naalala po ba ang mga ginawang pagligtas ng Diyos sa maraming panganib na pinagdaanan mo? May mga pinagdaanan ka ba? Ilang beses ka niligtas ng Diyos? Yung, muntik na. Ano yan? May naalala ka pa, may natandaan ka pa na minsan walang ano-ano, biglang, salamat na lang. Naalala mo ba ang Diyos ang kumilos sa oras na yun? Naalala ni David kung paano niya pinatay sa Goliath, no? Habang sumisigaw po siya na doon sa aklat ng Samuel, Kabanatang 17, 47, ikalawang bahagi. No? Basahin natin. Sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Tapang ni David, ano? Isipin mo itong teenager na to. No? Ibang-iba. Ibang-iba rin yung mga teenager ngayon. No? Talaga namang. No? Hindi po malimutan na David kung paano siya tinulungan at iningatan ng Diyos. Kaya, para kay David, lahat ng bagay malinaw eh. No? Para bang hindi niya kailangan mag-isip kung ano yung dapat niyang alalahanin sa Diyos. Dumarating sa kanya naturally, no? No? Hindi po biro 'yon. Paano mo tatalunin si Goliath? No? Paano mo tatalunin 'yon? Hindi lang 'yon. Iningatan din siya ng Diyos nung pagtangkaan siyang patayin ni Saul. Kung matatandaan po ninyo, di ho ba? Hindi biro yung mga karanasan niya tungkol dito. Paano niya malilimutan yung pagtatangka ng kanyang anak? Yung sarili niyang anak. Di ba? At ang pagtatangka ng kanyang anak ay agawin. Biro mo, agawin ang kanyang trono. Kitang-kita kung paano siya iniligtas ng Diyos. Inaalala rin niya kung paano siya itinaas ng Diyos mula sa isang mahirap na pastol at kung paano siya iniluklok bilang hari ng Jerusalem. Ang ganda ng kasaysayan ni David eh. No? Kakainggit. Tayo, parang ang ikli lang ng pinagdaanan natin eh. Samantalang siya, pag binabasa mo yung Biblia, ang lalim, no? Ang layo ng pinagmulan at parang di matapos-tapos. Di ba? Kaya, isang pastol, biro mo, ginawang hari. Bakit? Ang Diyos ang pumili sa kanya eh. No? Pipiliin kaya siya ng basta na lang walang dahilan. No? Ang pinakamalaga sa lahat ay kung paano siya, pinatawad ng Diyos sa kanyang matinding kasalanan. No? Yung, alam naman natin yun, yung pangangalo niya at yung lumalabas yung pagpatay sa asawa ni Bathsheba na si Uriah. Di ho ba? Isipin mo paano siya pinatawad ng Diyos. Pero alam niyo, may mga panahon para balikan natin ang mga ginawa ng mga kamay ng Diyos. Ako, may mga panahon na nangingiti ako at nasisiyan ako. Naalala niyo pa ba yung mga panahon na nagkakatipon-tipon tayo sa Panginoon? Naalala niyo ba yun? Di ba, dinala tayo ng ating puso sa Kalbaryo kung saan ang dugo niya ay nabubo para sa ating lahat. Paano ko ito malilimutan? No? Ito isa lamang sa maraming mga naalala ko sa ating mga pagtitipon. Kapag lumalapit tayo at upang magpasalamat sa Kanya, nananalangin tayo eh. Di ba? Maraming bagay tayong tinatanggap mula sa Kanya. Subalit kung tutuusin mo,
wala naman siya nakukuha sa atin eh. Di ba? Dati nga, binibidyo pa natin yung mga gawain natin. Tinatago rin natin yung mga memorabilia o mga photos para ma-preserve, di ba? Para yung mga alaala na nakalipas na panahon ay mabalikan natin. Siguro kailangan din natin gumawa ng listahan kung saan maaari natin isulat ang pang-araw-araw na pagpapalang tinatanggap natin. Maganda man o hindi, di ba? Malakas man tayo o kaya ay may sakit. Alam nyo, ang buhay ay higit po rito. No? Pinuri ni David ang Diyos at ang sinabi niya sa Aklat ng Mga Awit, 145:5. Basahin ko po. Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako. Ikaw ba napagbulay-bulayan mo na yon from day one, the day when you accepted the Lord Jesus Christ, the day when you are crying heavily in front of the altar. Tanda mo yun? Singot ka na singot, tulon luha mo. Bakit? Kasi tuwan-tuwa ka kasi yung napakarami mong kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Naalala mo yun? Ako naalala ko yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Biro mo, lahat ang ginawang mabuti. Lahat puro masama. Pero nung isuko natin ang buhay natin sa Kanya, hindi nagdalawang isip ang Diyos. Hindi niya inurirat kung sino ka. Di ba? Sino ba itong taong to? Teka muna, sandali. Para namumukhaan ko to. Wala siyang ganun. Nung tinitnan tayo ng Diyos, ang unang dumating sa kanyang mata ay habag. Biyaya. Kaya, paano mo makakalimutan yun? Hindi ba? Punta po tayo sa ikalawang bahagi. No? Siya ang Diyos ng kasalukuyan. Yan. Aklat ng Mga Awit, 145, 8-9. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. No? Now notice the present tense in verses 8 and 9. I will read it in English. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and great in loving kindness. The Lord is good to all, and His mercies are over all His works. Kita niyo po yun? Hindi siya nakalipas eh. Pangkasalukuyan siya. No? Isipin niyo, no? Ang Diyos ay ang Diyos ng lahat ng mga panahon. Hindi po siya lumilipas. Hindi siya, tawag nito, yung sinasabing laos na. Wala pong ganun. Boxer lang ang nagiging laos sa mga atleta. No? Pero ang Diyos po hindi lumalaos. No? Yung ibang tao, kung magsalita tungkol sa Panginoon at sa Biblia, parang akala mo na sa ibang panahon sila. Ang sabi ng ilan, panahon pa yun ng Biblia. O ano ngayon? Kumpara ng Biblia. Pero teka, ito ay katha. Itong kinakanta natin, itong kinanta kanina sa mga awit, ito po ay katha ng angka ni Korah. Upang awitin ng punong mga awit ayon sa alamot. No? Basahin ko. Mga awit, 46, 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Kita niyo po yun? Tingnan niyo po yun. Bago umakyat si Jesus sa langit, ito po yung kanyang sinabi. Basahin natin, ha? Nasa Mateo 28:20, ikalawang bahagi. Ano sabi niya? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O, kita niyo, walang time yan.
hanggang sa katapusan ng panahon. Wala po. Absolute na po yan. Kita niyo po yan? No? So ano pa ang katibayan na siya ay kasama natin? Tinitiyak po ito ng aklat ng Hebreo 13:8. Let me read it. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Get mo yon? Siya ang kahapon, yesterday, ngayon, today, at bukas. Tomorrow, or forevermore. Hindi pa siya magbabago. Kaya ang sabi ko kanina, hindi siya naluluma, hindi siya nalalaos. No? Nananatili siya laging present, laging nandiyan. Maintindihan mo mabuti ito. Kung makikinig kang mabuti, alam mo, pasok ng pasok sa ito. Ano po ang tinuturo ni Santiago sa lahat ng mga mananampalataya? Tunghayan natin sa Santiago 1:17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Kita nyo na? Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Yung kahit konti, hindi po nagbabago ang Diyos. Siya noon, ngayon at bukas. The same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Tandaan mo yan, kapatid. Kaya, huwag natin sabihin na, sabi na sinasabi ba, hindi na napapanahon yan. Mga sinasabi niyo, panahon ng Biblia yan eh. Wala na ngayon yan. Hindi po, mali sila riyan. Maling-mali sila riyan. Ang Diyos po hindi napapagod. Kita niyo. Hindi siya umuurong, hindi siya nagpapabaya, hindi siya nakakalimot, o iniwan kaya, o pinabayaan tayo. Walang ganon. Ever present ang Lord. Kita niyo. May isang tao, hindi ito mananampalataya. May signboard sa kanyang opisina at ang nakasulat ay, God is nowhere. Ang panasahin niyo. God is nowhere. Nakikita niyo, ano? Ibig sabihin, ang sabi ng signboard, ang Diyos ay wala kahit saan. God is nowhere. No? Hindi siya masusumpungan. Wala eh. Di ba? Dumating yung anak niyang babae at binasa ang nakasulat sa signboard. Pero binasa niya ito sa ganitong paraan. Yung nakalagay kasi sa signboard, God is nowhere. Ang basa ng anak ganito, God is now here. Nakakatawa, no? Meron mo yun. Anong nowhere? God is now here. He is beside you. Alam mo, kaya ka malakas, kaya ka malusog, hindi ka pinababayaan kasi buhay yung Diyos mo. Buhay siya. Kita niyo? So, dapat natin tandaan sa ating mga usapan, narinig tayo ng Diyos eh. Akala ng iba, baka marinig tayo ng Diyos. Dinig ka. Ano ka? Mahal natin pag-usapan ng ibang tao nang hindi niya nalalaman. Pero ang Diyos, narinig niya lahat ito kahit saan tayo naroon. Hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Walang lihim ang Diyos eh. No? Sa makatwid, sa lahat ng ating mga usapan, dapat aware tayo dun sa kanyang banal na presensya. Tandaan niyo po yun. Huh? Kapag naalala ni David kung paano siya pinagpala ng Diyos sa kanyang nakaraan at kasalukuyan, hindi nakapagtataka kung umiyak siya. No? Hindi lamang siya lumingon sa nakaraan at paligid nito. Tumingin siya sa inaharap sapagkat alam niyang, Roma number 3, siya ang Diyos na walang hanggan. Siya ang Diyos na walang hanggan. May ganyang awit eh. Kanya lang, hindi ko alam eh. Pero kinanta sa English. Huh? He is the everlasting God. No? Ano po sinabi ni David sa verse 13? Basahin ko po. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako.
pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Kita nyo na, mabuting lahat. Ano man ito, mabuting lahat. Tayo wala tayong magawang mabuti, no? Palagi tayong palpak, palagi tayong kailangan umulit, no? Kailangan matuto. Minsan kahit ilang beses na naumpog, no? Hindi pa rin mabuti yung ginagawa, no? Parang hindi nadala, no? Hindi na. Alam po ni David sa kanyang puso na walang hanggan, permanente, at walang katapusan ang kalikasan ng Diyos. Alam ni David yan. Malinaw na malinaw po sa kanya. Pansinin natin yung kanyang mga obserbasyon, no? Kung hindi niya naranasan ang buhay ng Diyos, alam niyo, hindi niya masasabi ito eh. Oo. Anong sasabihin mo kung wala kang karanasan? Di ba? Kung hindi mo, parang sine, kung hindi mo na-produce sine, paano mo ikikwento? Ano? Mag-iimbento ka? Mahirap mag-imbento, mauhuli ka. Kasi may mga taong nakasaksi ng pelikulang pinanood mo, tapos yung kwenta mo, ang layo. Biro mo yun, di ba? Parang tayo rin. Nasasabi natin kuminsan na masipag yung ating anak dahil nakasama natin siya at nararanasan, di ba? Alam mo, lumaki sa piling mo yung batang yan. Siyempre, alam mo, masipag talaga yan eh. Pag sinabi mong, huy, mag-aaral ka ng leksyon mo, nag-aaral agad, di ba? Ganon. So, nasasabi rin natin na malamig ang gabi dahil naranasan natin yung lamig ng gabi. Di ba? Kaya yung mga naikikwento natin, lahat yan, naranasan natin. Paano ako makapagbibigay ng patotoo kung hindi ko naranasan yung mga pangyayaring kaganapan sa buhay ko? Tulad ng kinuwento ko sa inyo noong nakaraang linggo. Yun eh, kahit na paulit-ulit, di ko po nakakalimutan yun. Kasi karanasan ko yun eh. Buhay na karanasan yun eh. Siguro, maliban lang kung maging sinto-sinto na ako. No? Pero alam nyo, maliwanag pa hanggang sa isipan ko hanggang ngayon. Ano? Nung pati nga yung anak ko, 4 na taon pa lang yun eh. Nung mangyari yun eh. Alam ko yun eh, hindi nalilingid sa kaalaman ko yun eh. No? Naalala ko lagi yun. Katulad ng, sabi ko nga, yung hangin. Sabi natin, uy, ang lamig ng hangin. Kasi nararanasan natin, nadadaba natin eh. Yung mga awit 10, 16, unang bahagi, anong sabi rito? Nagahari si Yahweh magpakailan paman. Nagahari ang Diyos magpakailan paman. Wala hong pwedeng kumontra dyan. Tandaan niyo yan. Bakit? Meron siya at patuloy na magkakaroon ng kataas-taasang kapangyarihan. Ang mga pagano ay mawawala sa kanyang lupain. Sila ay maaaring putulin o alam niyo, mawala sa kanilang lahi. Dati lahat halos ng pagano ay hindi nakakilala sa Diyos, pero ngayon kilala na nila ang Diyos. No? Marami na nakakilala sa Diyos. At sa maraming mga lupain, kilala na nila ang Diyos. No? Meron pang isang inspirational dito na talata, mga awit 33, verse 11. Sabi rito, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili. No? Mga awit 45, 6. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasa sakop. Ina-attribute po natin yan sa ating Panginoon. No, ha? Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasa sakop. No? May mga pahiwatig. No? Sa aklat naman ng mga awit, siyempre po, mula 1 hanggang 4, ito po ay mga panalangin po ni Moises. No? At basahin natin, tingnan natin kung ano ang mga pahiwatig na ibinibigay nito sa mga mambabasa. Tunghayan po natin sa unang verse. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan.
Ano pong sinasabi dito ni Moises? Anong nais na ipahiwatig ni Moises? Yung kahit na kami at ang aming mga magulang sa mahabang henerasyon ay walang palagi ang tinitirhan, ang wika ni Moises, ikaw ang aming tirahan. Yeah, kita mo. Di ba may kasabihan na kahit na mawala ang aking ama dito sa lupa, alam mo. Yun po ibig sabihin nun. Meron akong amang nasa langit. No? Isang dako, sabi ni Moises na para sa amin. Alam niya, hindi siya nakakalimutan ng Diyos. Isang pag-iingat at mabiyayang pangangalaga. No? Ituloy natin ang sinasabi ni Moises sa verse 2. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Verse 3. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Verse 4. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saklit sa magdamag na ito ay dumaraan. Kaya hindi po nakapagtataka sabihin ni David ang mga katagang ito sa mga awit 145 mula 13 hanggang 14. Yun ang dahilan kung ba't niya hindi pwedeng hindi sabihin ito eh. Basahin natin yung verse 13. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako. Pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Kita nyo? Siya'y tumutulong, no, sa lahat ng tao na may suliranin. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pag naubos na, sabi nga ng iba swerte. Ito. Hindi po swerte. Yung swerte po nauubos, pero yung pag-asa hindi. Yung mga nagsusugal, sabi na swerte raw. Maning sumwerte yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos yun, puro talon-talo. Kasi yung swerte nauubos. Di ba? Nauubos yun. Pero ang Panginoon talaga pag tumutok sa'yo, ay nako, no? Tumutulong siya sa lahat ng tao. So, ang Babylon ay bumagsak. Ang Media Persia ay bumagsak. Ang Greece ay bumagsak. Ganon din ang Rome, ang Nazi Germany, no? Ganyan din ang kinahinatnan ng Russia at itong China pagdating ng panahon. Ang lahat ng mga kaharian kasi sa mundo, darating po yan at pagkatapos mawawala rin. Di ba? Ngunit ang kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos, maghahari yan magpakailan paman. Hindi yung matatapos yan. Wala pa tayo, may Diyos na eh. Mawawala tayo sa mundong ito, may Diyos pa rin. Hindi siya mawawala. Gugugulin natin lahat ng ating panahon sa piling ng ating buhay na Diyos. Ganun ang mangyayari dyan. No? Tama ang salita ng pastol na salmista na sa tahanan ng Panginoon, magpakailanman. Ibig sabihin, yung tahanan ng Panginoon, magpakailanman ito. No? Ngayon, alin dito ang para sa iyo? Hindi mahalaga ang Diyos kung saan siya naroon sa iyong nakaraan. Hindi mahalaga yun. No? Ang mahalaga ay binigyan mo siya ngayon ng panahon upang bukas ay meron ng katiyakan. No? Paano mo ito ginawa? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus. Dahil kay Jesus. Ito yung pagkitiwala sa Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Ito ay pag-aalis ng tiwala sa ating sarili. Huwag ka magtitiwala sa sarili mo. Pati ikaw, niloloko ka ng sarili mo kuminsan eh. Huwag ka magtiwala rin. No? Ito ay ang pagsunod sa isang pinagkakatiwalaan. No? Ano po yung mga dapat natin pagkatiwalaan? Inutos niya ang pagsisisi sa kasalanan.
Kaya ang mga may pananampalataya ay, ano po nangyayari? Dumadako sila sa pagsisisi. Sumusunod sila. Ganun po yun. No? Inutos niya na maging bukas tayo sa pagtatapat ng ating mga kasalanan sa Kanya at manampalataya na may pagkilala sa Kanya. Importante po yun, mga kapatid. No? Inutos niya na mamuhay tayo na may katapatan sa bawat araw at ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo? Alam niyo, I don't find the Word of God boring at all. May mga tao sabi, binasa ko yung Bible, boring, nakaka-bore, parang hindi totoo. Kaya nga nire-require yung pananampalataya. Ganun ba yun? So, ang mga katanungan dapat na sagutin ng mga Christians ngayon ay, paano tayo mag-iisip at damahin at kikilos sa mga pagbabago ng panahon at mga nagdaang siglo? At upang masagot natin ang mga katanungang ito, nais kong pagtuunan nyo ang Hebreo 13:8. Babasahin ko po uli ito. Si Jesus ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Sa umagang ito, may 3 katanungan sa aking isipan na nais kong itanong sa inyo tungkol sa talatang ito. Sa anong diwa na si Jesus ay hindi magbabago? Paano ninyo tinitignan ito? Sa paanong paraan? No? Ano ang kahalagahan ng 3 panahon na ito? Kahapon, ngayon at bukas. Anong relevance nito? Okay? Ikatlo, paano gagamitin ang talatang ito sa ating buhay? Ayon sa Hebreo 13. Paano natin iaakba yung kahapon, ngayon at bukas sa buhay natin? How? No? Ang magandang paraan upang masagot natin ang katanungan ito ay pansinin ang isa pang bahagi ng aklat sa Hebreo kung saan si Jesucristo ay sinabing hindi nagbabago doon sa Hebreo 1 mula 11 hanggang 12. Basahin natin. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kita niyo po yun. Naintindihan niyo ba yung binasa ko? Gusto niyo ulitin ko? Sige, ulitin natin ha. Verse 11. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. So, bakit po mahalaga si Jesucristo? Si Jesucristo ng ngayon ay katulad ng Jesucristo ng kahapon at bukas. Bakit po mahalaga to? Anong relevance nito? No? Bayan niyo ipakita ko ang kahalagahan ng bawat panahon sa isang pangungusap. Unahin natin ang kahapon. Yung kahapon. Makinig ang mabuti. Mahalaga na si Jesucristo ay katulad ng kahapon, gaya ng ngayon, sapagkat ang kahapon ay ipinakita ni Jesucristo sa atin ang kasaysayan kung sino siya. Yun po yung kahapon. Puntahan naman natin yung ngayon. Mahalaga na si Jesucristo ay katulad ng ngayon, tulad ng kahapon. Sapagkat ngayon, may fellowship na tayo sa Kanya at nakaka-relate na tayo sa Kanya na nakakilala natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng tungkol sa buhay niya at mga ginawa niya kahapon. Yeah. Puntahan naman natin yung bukas. Mahalaga na si Jesucristo
ay katulad ng bukas, tulad ng kahapon at ngayon. Sapagkat lahat ng ating pag-asa para sa walang hanggang galak ay nakabitin sa huli na nakaugnay sa Kanya, hindi lamang ang Kanyang mga kaloob. Ang pananampalatayang sumusunod ay pananampalatayang nagliligtas, kaya mahalaga yung pagsunod natin. Ulitin ko, ang pananampalatayang sumusunod ay pananampalatayang nagliligtas. Ito ay pananampalataya sa iyong Diyos kahapon, ngayon, at bukas. No? Nakatayo siya at naghihintay na maging Diyos sa lahat ng panahon kung tatanggapin ang kanyang anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. May isang kapatid na nagkwento sa akin, no? Yun daw kanilang amplifier ba yun o ano man yun, no? Pagdating ng linggo, binubuksan niya ito ng malakas para marinig ng mga tao. Yung mga tao sa paligid ng bagong baryo. Nung nakaraan linggo, sabi niya, kasi bawat linggo, binubuksan niya yun ng malakas para marinig daw ng mga tao, para meron namang mapulot na aral yung mga tao. At ang nangyari, yung mga tao daw pagkalinggo, inaantay na at nakikinig sila. Pero itong nagdaang linggo, merong isang kapitbahay na nanggulo. Nung nagsasalita na raw yung mensahe, ako nagsasalita na para sa mensahe, nilakasan yung tugtog ng kanilang ng kanilang fono. So medyo nabulabog yung mga nakikinig. Sana kung sino man siya, no? Huwag niya nang ulitin yun kasi hindi mo magugustuhan ang ganting gagawin ng Diyos sa iyo. Alam mo, sa halip na pagpalain ka, hindi ka pagpapalain. Puro kamalasan at problema ang dating sa bakuran mo, papasok ng tahanan mo. Sayang. Makinig ka. Meron dalang mensahe ito para sa iyo, para sa magandang kinabukasan. No? Kung ayaw mong makinig, huwag mong guluhin yung mga nakikinig. Bayaan mo makapakinig sila. Malay mo, isa sa mga nakikinig na yan, malay mo, baka isa sa mga nakikinig ng mensahe itong linggo, may iniisip na patayin ka. Pero dahil nakapakinig ng magandang balita, na bagong isip, hindi na niya tinuloy yung pagpatay sa'yo. Isipin mo yun. Pwede mangyari yun. Hindi naman pambihira yan eh. Nakita niyo po yun. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Para siyang gamot sa sugat. No? Ngayong umaga, sana ang mga taong ganito ay nagkaroon ng pagbabago sa isip. Kung naririnig mo man ako sa umagang ito, malay mo, no? Makinig kang mabuti, baka pagkatapos mo makinig, pagpalain ka. Maganda po ang mapapakinggan mo ngayong umaga, di ba? So, sa umagang ito, may mga bagay ba tayong naalala kahapon? Ako nga, no, sa linggo pa naalala ko, kita nyo. Naalala mo ba kung paano ka kinatagpo ng Panginoon? Saan kayo nakita? Kailan? Anong oras? Natandaan mo yun? No? Ano na nangyari ngayon? Ngayon, sa iyong pananampalataya, nakahanda ka bang humarap sa Kanya bukas? Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman, sabi ng talata. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Sana huwag mong kalimutan ang binasa ko kanina doon sa Hebrew chapter 1 verse 11 to 12. Maganda ilagay natin siguro sa harap uli, no? Hebreo 1:11-12. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal. Gaya ng isang balabal
at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit, mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Sa inyong lahat, lalo dyan sa bagong baryo, napakabuti po ng Diyos. Alam niyo, yung mga bansang mauunlad, mas maraming namamatay. Tayong mga tao doon sa loob ng bagong baryo, kahit mahirap, may namamatay din. Pero hindi kasing dami ng namamatay sa kanila. Alam niyo kung bakit? Inaalala ng Diyos ang kalagayan ninyo. Alam ng Diyos na nahihirapan kayo. Alam ng Diyos na naghihintay kayo na isang araw na makatawid kayo sa ginhawa. Alam ng Diyos yan. Kaya sana, huwag kayong magsawa. Laging merong pag-asa. Ang mga narinig yung salita ngayon ay isa na ring pag-asa. Sana'y manatili kayong makinig tuwing linggo. Kayong mga nakikinig saan mang dako, pagpalainawa kayo ng Diyos sa araw na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay ngang Ikaw ang kahapon, ngayon at bukas. Salamat sa lahat ng mga kahangahangang proteksyong ipinagkaloob mo sa amin ngayon laban sa COVID-19. Salamat sa iyong pag-ibig na nahayag sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga aral na aming napakinggan. Lalong nagtumibay ang aming pagtitiwala at pag-asa sa iyo, Panginoon. Sana'y manatili kami sa ganitong pagtitiwala upang hindi makapandaya ang kaaway. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa pagkatapos ng aming gawain, salamat sapagkat kasama ka naming lumalakad sa ngayong panahon. Maging masunurinawa kami sa iyong mga paalala at mamuhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalatian sa panahong kahapon, ngayon at bukas at magpakailanman. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. Tanggapin po ninyo ang bendisyon ng Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Diyos at magbatian po tayong lahat. Magandang umaga po.